Maraming salamat sa Diyos. Dahil alam ko, lahat ito ay pabor ng ating kabilang. Nais ko pong basahin ito sa aklat ng Efeso. The book of Ephesians, chapter 2, verse 4. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Amen. And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Jesus, or Christ Jesus. Verse 8, for by grace, hindi na ito bago sa atin, for by grace are ye saved through faith. Amen. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Nais ko pong mangaral sa pamagat na unlocking God's unmerited favor. First of all, mga kapatid, gusto kong ipaliwanag sa atin lahat yung pabor. Ano ba yung pabor? Madaling intindihin, ano? Ano ba yung pabor? Favor is to do a kind or helpful act that, right? So, binibigyan natin ng pabor, mga kapatid, yung tao na kahit hindi nila hingin, ay ginagawa natin. So, iniisip mo na gusto mong gawin para sa tao yun. Ha? Sino dyan ang in love? Nagkinanong na pala ito ni Sister Mary na naman. Ginagawa natin yung bagay, hindi tayo humingi ng kapalit eh. Pagka may pabor, gumagawa tayo ng bagay dahil gusto natin gawin sa taong yun. Now, it is approval, is support. Kaya sabi dyan, binibigyan tayo ng pabor ng mga taong may gusto sa atin. Yes, God. Binibigyan tayo ng magulang natin ng pabor kahit hindi natin hingin. Yung unmerited naman, mga kapatid, ay nagsasabi, it's not adequately earned or deserved. Sa madaling sabi, yung unmerited ay hindi karapat-dapat. So when we say God's unmerited favor, mga kapatid, this is God's undeserved kindness that He shows through the death and resurrection of Jesus Christ for the sins of the world. Nung makita ng Diyos na walang karapat-dapat at walang sino man ang makikakayanan na iligtas ang ating mga sarili mula sa pagkakasala, kabutihan ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat pero binigay ng Diyos sa atin. Hindi mo ata ako narinig, mga kapatid. Hallelujah. Sinong tumanggap ng regalo itong Pasko, itong karaang Pasko? Sino tumanggap ng regalo na napakalungkot? Sino tumanggap ng regalo na pagbukas niya, yun yung wish niya, hindi niya sinabi sa tao, pero yun ang binigay. Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Ginawa ng taong yun dahil meron siyang pabor sa'yo. Amen. Hindi mo hinihingi ang bagay, pero tinanggap mo. Amen. Praise the Lord. Alam ko kung naiintindihan nyo, mga kapatid, hindi lamang yan ang palakpak Glory. na dapat para sa Panginoon. Kaya sa pinasa natin, mga kapatid, sa verse 8, it is by grace that we are saved. Sa tingin ba natin, karapat-dapat tayo sa biyaya ng Diyos? Napakasakit isipin, mga kapatid. From the very beginning, hindi po tayo karapat-dapat. Hallelujah. Amen. Ang sakit nun. Salamat sa iyo, Panginoon. Para kang pumunta sa isang selebrasyon na hindi ka invited. Di ba ang sakit? Exactly, basta. Pagdating mo sa celebration, di ka naman invited, pero ikaw pa yung unang kumakain. Do you think? Deserve ka sa bagay na yun? Unlocking unmerited favor. Kung unmerited pala, yung pabor na hindi karapat-dapat na binibigay sa atin, bakit pa natin kailangan i-unlock? Parang baul. Nasa iyo na yung baul, pero may susi.
Diba? Hindi mo mabuksan. Do you believe that Jesus is interested in your success? Amen? Oh God. Naniniwala ba tayo na napaka-interesado ng Panginoon habang pinapanood ka sa iyong pagtatagumpay? Kung meron ka mang career ngayon, kung may trabaho tayo ngayon, sa young people, nag-aaral tayo ngayon, ang Diyos ay napaka-interesado sa iyong pagtatagumpay. Amen. Sa mga nanay na nahihirapan palakihin yung kanilang mga anak, kasi dumadating sa adolescence, tumitigas ang ulo, na patuloy na nanalangin sa kanilang mga anak. God is interested for that victory. Pag sinabi natin success, iba ang definition ng mundo at iba ang definition ng Diyos sa pamamagitan o sa word na success. Merong isang tao sa Bible, nung nakita nila na yung pabor ng Ama nandun sa pinakabulso, nainggit. Hanggang sa namuo, kinapuputan na nila yung kapatid nila. Hanggang sa nagplano silang patay. Kaya mga kapatid, itong taong ito, hindi na lang pinatay, ibinenta. Ibinenta sa black market doon ng panahon na yun bilang alipin. Sinabi ng Diyos na itong si Joseph ay napaka-successful. God's definitions of success is contrary to the world's definitions. The world measure success based on what you have done. Kung ano yung mga nagawa natin mga kapatid, and what you have accomplished, and what you have accumulated. May sasakyan si sister, may sasakyan si brother. Napaka-successful. Ang laki ng pinagawang bahay ni brother, ang laki ng pinagawa ng pitbahay. Successful naman. At yan yun. Yan yung definition ng mundo. Now when it comes to the Word of God, ito na yung conclusion ng verse, yung chapter. Dahil ang sabi nun, pagkatapos si Benta, walang-wala si Jose, walang-wala si Joseph. Wala siyang damit na maayos. Wala siyang kahit anumang mga magagarang item. Wala. Pero ang sabi ng Lord sa Bible, in Genesis chapter 9 verse 2, and the Lord was with Joseph. Kung kasama mo ang Diyos ngayon, at kung kasama natin ang Diyos ngayon, nababasa niyo to? Mga kapatid, hindi po pala sasakyan ang batayan, hindi po pala magandang bahay ang batayan sa ating pagtatagumpay. Magtatagumpay tayo, mayayamanin tayo, kung kasama natin ang Diyos. It is the presence of the Lord in our lives that makes us successful. Amen. Binagyan na kayo ng matatamis na salita ng ating pastor. Sinaway na kayo ng masasakit na salita ng ating pastor. Pero ang dala ko po ngayon sa ngayong umaga mga kapatid, it's all about Jesus. Because I understand to unlock the unmerited favor of the Lord is to know Jesus. Amen. And the Lord Jesus wants you to know na kasiyahan niya ang magpala sa atin. Naintindihan nyo? Narinig niyo ba mga kapatid? Kasiyahan ng Diyos ang pagpalain tayo. Ang pagpapala ay hindi lamang sa mga material na bagay. When it comes to desire, hopes, yung dreams, nangangarap tayo eh. Meron tayong mga pangarap sa buhay. Meron tayong mga pangarap sa pamilya natin. Interesado ang Diyos diyan. Hindi po natin pwedeng ituring ang Diyos na para bang malayo sa atin, na iba sa atin. Ang sarap makipagkwentuhan sa kaibigan natin, tama po ba? Nagkakapit tayo, katabi natin yung ating mga kaibigan. Nakakapag-open tayo ng mga bagay na hindi alam ng ating mga magulang. Why? Komportable tayo. Ganon ang gusto ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos na komportable siyang kausapin natin. Nawalan kami ng aso. Yun pa ang pinakagusto ko. Sobrang na-amaze ako sa Panginoon. Ang Diyos, wala sa Kanya yung maliit o malaking bagay. Kahit manalangin tayo ngayon na ibalik mo yung aso namin. Na-amaze ako sa Panginoon. Dahil hindi siya yung para mga kaibigan natin. Yung mga kaibigan natin, nasasabihin, aso lang yan. Mag-aalala ka, aso lang yan. Hindi ganun ng Diyos. Na-amaze ako sa Panginoon dahil pag humingi ka ng maliit, kahit yung pinakamaliit, kahit sabihin mo, Lord, alisin mo nga itong pimple sa mukha ko. Maaaring nakakatawa. Kasi maliit na bagay. Hindi siya yung kaibigan natin na sasabihin, sus, pimple lang yan, bakit pinag-pray mo pa? Mga kapatid, napaka-amazing ng Panginoon. Bakit? Dahil sa mga bagay na yan, kahit maliit, hindi yan maliit sa Kanya.
Hindi mapang-asar ang Panginoon. Amen. Parang hindi niyo ako naintindihan. Hindi mapang-asar ang Diyos. Nasasabihin ng Diyos, napakalaki kong Diyos. Ang laki na tinitingnan ko, ang lawak na multiverse ang binabantayan ko. Tapos ang hiningin mo sa akin, aso lang, tsaka pimples mo. Hindi ganun ang Diyos. How much more sa malaking bagay? Amen. Yes. Lord, may problema ako sa pamilya. Katingin mo, maliit sa Diyos yun. If it matters to you, it matters to them. Sinasabayan tayo ng Diyos. When we are down, nandun ang Diyos. Amen. Yes. When we are weeping, nandun ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Nung gumagapang tayo sa kahirapan, mga kapatid, wala tayong pambili ng gatas. Kaya bumili kami sing-sing na pwedeng isangla. Pang diaper. Sabihin ni Sister Mayan, mahal, wala tayong diaper, tsaka ano, isangla mo yan. Wag naman. Hindi nga sa inyo. Alam ko sa inyo ngayon dito, may karamdaman. Magtatanong kayo, Lord, ang tagal ko na nagsisimba. Pero bakit may karamdaman pa din ako? Hindi pa rin ako gumagaling. Lord, ang tagal na namin nagsisimba. Pero bakit naghihirap pa rin kami ngayon? Alam ko meron dyan dito. And that's reality. Amen. Yes. Huwag mo ikahiyayan. Yan talaga totoo eh. Diba? Huwag tayo magpanggap na meron tayo kung wala naman. Amen. Yes. At naintindihan natin mga kapatid. Dahil ang Diyos, kung sa panahon naghihirap ka, katabi mo lang siya. Ang Diyos hindi kanya pinagtatawanan kung naghihirap ka. Hindi tumatawa ang Diyos. Hirap ka, ang tigas ng ulo ng anak mo. Paano ba ito, Lord? Nagsisimba naman ako, bakit yung anak ko kapalit sa pagsisimba ko sa pagiging faithful ko sa'yo? Katabi mo ang Diyos. Amen. Yes. Kung ulam mo ngayon, bago ko pumasok dito, anong mali doon? Kung pwede lang sabayan ka ng Diyos magkamay at kumain kayo ng bago, bakit hindi? Kasama natin ang Diyos. Nasumpungan mo ang Diyos isang araw. Pagpunta mo sa simbahan, nung nasumpungan mo ang Diyos sa kanyang mga salita, ito yung your covenant. Nagkaroon ka ng conviction na naunawaan mo na ang pagliligtas ng Diyos ay hindi pala ako karapat-dapat. Naglingkod ka sa Panginoon. Binigay mo ang iyong sarili sa Panginoon. Ito ang maganda mga kapatid sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nagsisimba tayo. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. Yes. Magkaiba doon sa ginagawa natin ito kasi nakita natin kung anong bawal at hindi. Mahal natin ang Diyos kaya tayo nagsasamba. Mahal natin ang Diyos kaya tayo umaawit. Hindi tayo tumatalon dahil lang sa beat ng kanta. Dahil ang galing tumugtog. Hindi ganun. Tumatalon tayo, umaawit tayo, nagsasamba tayo, nagpupuri tayo, hindi tayo naiyak. Bakit? Dahil mahal natin ang Panginoon. Yun lamang ang hinihintay ng Diyos sa ating mga kapatid. Tinatabihan niya tayo dahil dumarating ang pagkakataon na sabi ng Panginoon, sasamahan kita sa iyong pagtatagumpay. Sasamahan kita sa iyong kasaganan. Kasama mo ako palagi. Kaya unlocking the unmerited favor of the Lord is to know Jesus Christ. Amen. Naunawan niyo ba ang pagka-Diyos niya? Ito yung Diyos na malambing at the same time matapang. Ito yung Diyos na maamo at the same time makapangyarihan. Amen. Yes. Wow. Di ba? Kaya makikita natin sa Bible mga kapatid, yung kaamuhan ng Diyos, yung paglalambing ng Diyos. Naalala niyo ba sa Bible yung nahuling ng alunya? Nahuling ng alunya ng skriba ng Pariseo. Lord, anong masasabi mo dito? Nahuli namin harap-harapan ng alunya. Sinubok nila ang Panginoon. Ano sinabi ng Panginoon? Kung sino walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Amen. Napakatapon, ano? Oh, ano nangyari? May bumato ba? Wala. Ang tapang ng Diyos, tumayo, tumindig. Kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Nagsialisan pa isa-isa. Napakatapang ng Diyos. Biruin mo yun? Eskriba
Pariseo, napaalis niya ng ganong salita lang. Tapang, di ba? At the same time, the same verse, the same chapter. Yumuko lang ang Panginoon at pinakita niya kung paano siya maglambing. Babae, nasaan na yung mga umuusga sa'yo? Sabi ng babae, umalis na, wala. Ako man, wala akong karapatang husgahan ka. Amen. Tumayo ka at huwag nang pagkasala. Napakalambing ng Diyos. Naintindihan ba natin yan? Amen. Napakatapang niya at the same time, napakalambing ng Diyos. At kung naunawaan mo yan mga kapatid, kung naunawaan mo na pinatawad ka ng Diyos, nilalambing ka ng Diyos. Ngayon na-unlock na natin yung ating favor, yung divine unmerited favor of the Lord. Na-unlock na, bakit? Nakilala na natin ang Diyos. Tanungin ko po kayo ulit, kilala na ba natin ang Diyos? Amen. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin mga kapatid, hindi basta-basta nagagalit. Kaya huwag natin isipin na pag hindi ako nagsamba, magagalit sa atin. Pero huwag niyo masama niyo, huwag kayo magsamba. Magpatuloy tayo sa pagsasamba. Magpatuloy tayo sa pagsamba, bakit hindi tayo pinipilit ni Pastor? Magpatuloy tayo sa pagsamba dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Now, sa aking pagtatapos mga kapatid, na-unlock na natin ang divine unmerited favor of the Lord. Alala niyo ba na ito palang divine unmerited favor of God can be termed as our refuge. Naalala na si Job. Sino na ang kilala kay Job? Magtatapos na ako mga kapatid. Napaka-amazing nung nabasa ko ang kwento ni Job. Ano sabi ng Panginoon sa salita ng Diyos? Umakyat panahog ang Satanas. Tinanong ng Diyos. Makita mo ba ang lingkod kong si Job? Sabi ng Panginoon, sabi ni Satanas, sabi ni Satanas, nakita ko kasi na binigyan mo siya ng protection. Amen. Hindi mahawakan ni Satanas at hindi mapasok ang buhay ni Job dahil sa protection. Amen. Yes. Now, I believe mga kapatid, nasa celebration tayo dahil from 2020, nag-lockdown dahil sa COVID-19. Kung hindi mo pa rin itong pasasalamatan, I need you to think about it. Think of it, mga kapatid. Magbulay-bulay ka sa sarili mo ngayon at sa sarili natin ngayon. From March 15, 2020, nag-declare ng lockdown. Nationwide. Nabahala ang mga tao. Pasalamat tayo dahil bago nag-lockdown, nakilala natin ang Panginoon. Amen. Yes. Now, bakit ko nasabi to? Dahil isang buong taon lockdown. Pero yung pabor ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat, nilukuban kanya ng divine protection na kahit anumang uri ng karamdaman, hindi makapapenetrate, hindi makapasok. Bakit? Yung covering na binigay ng Diyos, which is the favor. Bakit? Bakit favor ng Diyos? Protection ng Diyos, hindi mo binayaran yan? Nagbabayad ka sa Meralco at sa Maynilad o sa anumang tubig. Wala palang binabayad ng tubig dito. Sanwad. Sa pwesto, Sanwad. Sa mga may binabayaran ng tubig. Yung iniinom natin tubig na mineral, binabayaran natin yan. Nagbabayad tayo ng internet kasi walang globe signal dito, napakahina. Pwede ka magreklamo, bakit nagbabayad ka? Tama? Pero yung sa buong 2 years lockdown, hindi dahil gera, spiritual yung labanan. Nakikita mo ba yung karamdaman? Hindi. Nakikita mo ba yung virus? Hindi. Paano mo lalabanan yung kalaban na hindi naman nakikita? Yung iba na papalitaan natin sa TV, thousands na matay dahil sa COVID. Tapos ikaw nanonood ka na, COVID. Hindi naman totoo yung COVID. Nung napanood mo mga kapatid sa balita na thousands na matay kinremate. Alam nyo dapat ang una sumagi sa ating mga puso't isipan. Thanks be to God. Right. Yung pamilya ko 2 years na naka-lockdown, walang namatay.
Kaya tambang palakpak natin sa ating dakilang Panginoon. Uwis na, nandito pa rin tayo, nagsasamba sa ating dakilang Panginoon. And God is the divine and merited favor. Divine and merited favor. Oh, hallelujah. Hi, thank you so much for watching. If you have enjoyed our content, click like and subscribe.